Hindi naman lahat ng word problem ay mahirap, no? Sinasabi ko nga sa inyo, depende yan sa pagkakaintindi. Sa mga tinuturuan ko sa review center, paano ang turo ko dito pagka ganitong word problem, kailangan mo i-convert sa iyong mother tongue. Okay? Hindi ko sinasabi na itagalog mo, no? Kasi yung iba, mas nahihirapan pag Tagalog eh. 'Di ba? Pero yung mother tongue mo, yun. Kunyari, sa akin, Tagalog. No? Sa mga nasa probinsya, Visayas, Mindanao, ano yung gagamitin nyo? Bisaya usually. No? Pag nandun naman sa may bandang north, Ilocano. Okay? So, i-convert mo and then, pag naunawaan mo na, kaya-kaya mo na sagutin. Okay, let's answer this number 1. Sarah is 6 years older than her brother. If her brother is 12 years old, how old is Sarah? Double kill pag matapos nakatagal. Sobrang hirap yan, sir. Mahirap yan, no? So, pagka ganon, Tagalog, may mga ibang words hindi natin alam. So, English talaga, tapos kino-convert natin into our mother tongue. Na nakikita ko, puro letter B yung mga sagot. So, ang tanong muna dyan, syempre, unang-una, sinasabi dito, si Sarah daw, 6 years old, older than her brother. Mas matanda daw si Sarah. No? Sabi sa Tagalog, mas matanda. No? Ibig sabihin, older. So, ibig sabihin, si brother, ito yung ano natin, no? Ito yung una natin ginagawa. Pasagot po bago na po matutulog na ako. Sige lang, no? Okay, si Sarah is mas matanda. So, ang ginagawa natin, nililet natin to si brother na X. Ito ang technique dito, ha. Lagi nating inililet na X yung mas mababa or yung mas bata. Sino mas bata? Si brother X. Ano si Sarah? X plus 6. Bakit X plus 6? Mas matanda. Okay? So, dahil mas matanda siya, yun yung ginagawa natin. Bakit natin nililet na X yung mas bata? Kasi nga, mas madali natin gagawin yun kung ililet mo siya na X. Malalaman nyo sa mga susunod kung bakit. Okay? If her brother is 12 years old, how old is Sarah? So, kung ito daw ay 12, ano daw si Sarah? Siya ay 12 plus 6, which is 18. Okay? So, yun na. Sagot na, letter B. Very good. Nakita ko lahat. Puro tama. Okay? Makatulog ka na. Good night. Okay? Number 2. 5 years ago, Tom was twice as old as his sister. If Anna is now 10 years old, how old is Tom now? Okay? Thank you sa mga nanonood sa atin. 166. Thank you everyone. Send ng gifts. Thank you. Sa mga nag-follow, thank you rin po. No? Medyo late ulit tayo ngayon. Kasi nga, may ginawa tayo. No? Ano sagot natin? Pakilagay naman yung sagot. Palagyan ng number. Kunyari number 2, letter A. Number 2, letter B. Number 2, letter C. Kung ano man yung sagot. Sir Kaito, good evening. Letter A. Okay. 2A. Yan, very good. So, MN Manjo 1026 or 1026. X yan, letter A. Okay, so, let's answer this one. Nabibilisan lang natin yung ating ngayon, no? Pagsasagot. Okay, dahil maraming nanonood sa atin, no? And 15 items lang naman to. Okay? Thank you sa mga nag-send ng gifts. Now, wini-welcome na natin yung gifts ngayon. Nasabi ko nga doon sa isa nating ba't ko nga naman tatanggihan yung mga gifts? Yung iba nga kalokohan lang yung ginagawa rin sa TikTok di ba? Nagbibigay sila ng gifts and no. But pag sa learning, hindi, di ba? So, ganon, inaano natin yan. Nagpapasalamat naman tayo sa mga nagbibigay. Pero walang pilitan dito, no? Yun yung ating Mag-follow lang kayo, okay na yun. Okay? Matuto kayo ng math, share nyo doon sa pinsan, no? Sa mga anak ninyo, ganyan. Sa kapatid, edi go. Okay na yun sa akin. Okay? So, let's answer this one. 5 years ago. 5 years ago. Pag mga ganito, kailangan iisipin natin, kunyari ngayon, 2025, kailangan mailagay natin yung sarili natin sa 2020. Mga ganon, no? 2020. Para ma-imagine talaga natin na 5 years ago. Tama ba? 2025 ngayon. O isipin mo na lang, 5 years ago, 2020 yon. Okay? So, ganun yung ating technique dito kasi kung hindi natin i-imagine yung mga ganun, hindi natin kumbaga na-absorb yung mismong tinatanong sa atin. Okay? So, Tom was twice as old as his sister. So, sabihin mo na lang dito yon si Tom, eto si sister. Sabi niya, Tom was twice as old as his sister. So, meaning, sino mas matanda? Si Tom o si sister? Si sister. So, ang gagawin mo, si Tom, si sister, ang gagawin mong X, tapos gagawin mong 2X si Tom. Okay, thank you sa mga nag-follow sa atin.
if Anna is now 10 years old, how old is Tom now? Etong nirepresent natin dito, hindi to now. Ang now is 2025, di ba? 2025. No? Or now. Tama ba? Now? Okay. If Anna is now 10 years old, how old is Tom now? So dito, after 5 years, no? After 5 years, no? 2020, di ba? Sabi nga niyan, 10 years ago, 5 years ago, no? 2020. Para makapunta ito, si Tom sa 2025, kailangan mo siyang dagdagan ng 5. Tama ba? From 2020, no? Papunta sa 2025, nadagdagan mo ng 5. Kagaya ko dati, 18 ako noong 2020, 23 na ako ngayon. 'Di ba? Dadagdagan mo ng 5. Kung edad mo dati 10, noong 2020, 15 ka na ngayon. So, dadagdagan mo sila ng 5. Lahat tayo tumanda. Hindi lang si Tom, pati yung sister niya. So, anong gagawin mo? Magiging x plus 5 din. Okay? So, ngayon, para malaman natin, no? Para malaman natin yung kanilang mga edad, gagamitin natin yung relationship na yan. No, sabi niya dito, si sister daw, ito representation natin kay sister, x plus 5. Eh ngayon si sister, 10 years old, so i-equate mo lang yan, x plus 5, i-equate mo sa 10 para makuha mo yung value ng x. Transpose mo to doon, magiging x equals 10 minus 5. Nakikita ba? So, anong value ng x mo? 10 minus 5 magiging 5. So, yung value ng x natin dito sa representation lang na to, no? Representation is 5, no? 5 daw yan. So, ang gagawin mo, papalitan mo yan, no? Papalitan mo. Ito, gagawin mo rin siyang 5. Para makuha mo naman yung value ni Tom now. No? So, 2 times 5 plus 5 magiging 10 plus 5 magiging 15. Nakikita ba? 15. Okay, ito 15 to. Okay? Yan, 15. Very good. Nakita ko lahat. Letter A sagot. Ang gagaling ha. Okay, 15. Okay? Thank you sa mga nag-follow sa atin. Dami naman. Very good, very good. 200 ang nanonood. Thank you everyone. Next, the sum of the ages of father and his son is 50. Nakikita pa ba yung tanong? I-adjust ko nga pala. Nakalimutan ko ah. Sorry. Akin. Titignan ko lang dito kung nakikita ba. Ayan. Okay? Next. The sum of the ages of father and his son is 50. If the father is 32 years old, ganitong mga problem, madali lang. Okay, easy. Tama. Sagutan na agad natin kasi madali lang. Doon tayo mag-focus sa mahihirap mamaya. Okay? So, sabi niya, si father daw at si son, no? Father plus son, pwede mong ganituhin yan. No? Father is son is 50. Ngayon, si father daw is 32. No? Pwede mong gamitin yan, yung mga ganito lang, no? Okay? Ilang taon daw si son? Si son gawin na nating S dahil son naman siya, no? S. So, transpose mo to dito. Nakikita ba? Kita naman, ano? So, S is equal to 50 minus 32. Mangyayari doon, S equals, mag-minus mo yan, 18. Very good, sir. 1 AM, tigil ka na. Hindi eh. Hindi ka tayo nakapag-live. Huwag kayo mag-alala, no? Onti lang talaga. Bigyan niyo pa ako ng onting time. Batang ama daw. Nanonood lang. Very good. Bigyan niyo pa ako ng onting time. Makakapag-stay din tayo sa mga 6 or 7 ng gabi. Okay? Pangako ko yan sa inyo. Bigyan niyo lang pa ako ng onting time. Okay? Next. In 8 years, Maria will be 3 times as old as sister. How old is now? Ganyan. Nagulat ako sa post ka sa lahat. Ayan, baba ko ng konti para makita. Nakikita ba? In 8 years, Maria will be 3 times as old as she was 4 years ago. How old is Maria now? Anong next lesson tomorrow? Siguro work problem, yung Mondays. No? Isipin ko nga yun. May replay po ba ang live? Yes, meron. Sa YouTube ko pinaano natin dito. Sir Tokwa sa YT. Lahat yan. Ayan. Sir Tokwa sa YT,
TikTok dito, tapos sa FB. Okay, sa Blue App. Baka ma-violation tayo. Okay? So, nandun yung mga ano, ito mga pinopost ko dito, mga ano lang, mga excerpt lang, mga maliliit na ano lang, no? Maliliit na clip. Okay? Thank you sa mga nagla-like, no? Nagpo-follow, nagsend ng gifts. 300 ang nanonood sa atin. Wow! Good evening, everyone. Thank you, thank you. Thank you sa mga nagpo-follow sa atin. I-share nyo rin to sa mga kakilala ninyo. Okay? Sa YT natin sinesend ang buong tutorial. Okay, so let's answer this one. Okay. In 8 years, Maria will be 3 times as old as she was 4 years ago. How old is Maria now? So, meron tayong tatlong timeline dito, no? B, syempre. O magkakaiba. B10, B8, BC, ano ba? Magkakaiba. Simple logic. Sabi ni Ma'am Alisa. Okay, let's answer this one. Okay? In 8 years, paano ba 8 years? Lagyan natin ng mga ano, now, plus 8. Ibig sabihin, in 8 years, ito naman is 4 years ago. Okay lang ba? Ganyan yung ating pag-name? No? Meron tayong tatlong timeline. Si now, ito yung 4 years ago, minaminosan natin. 'Di ba? And then meron naman tayo ditong plus 8 or yung in 8 years, tama ba? So dito, ang gawin natin dito sa now, x siya. Okay? So, paano naman to, no? Maria will be 3 times as as old as she was 4 years ago. So, ang gagawin mo, yung now, ito now yung n, ito, negative 4 kasi 4 years ago. Tama ba lahat tayo may minus 4 nung 4 years ago? 2021, mas bata ko ng 4 years. Dito naman, plus 8 years. So, ang gagawin natin dito, x plus, ano to? X plus 8. Tama ba? Ayan, o. Okay? Ngayon, 4 years ago. Paano 4 years ago? Maminusan mo ng 4. Tama ba? Kung edad ko ngayon is X, in 8 years, malalagdagan ako ng 8 years. Dito naman maminusan ako ng 4. Sabi niya, in 8 years, Maria will be 3 times as old as she was 4 years ago. How old is Maria now? So, ang gagawin natin dyan, ito, nakikita ba pag yellow? Nakikita ba? Nakikita naman, no? So, itong yellow at saka ito yung i-compare natin. Okay? Ngayon, i-compare natin itong dalawa na to. Ito daw, dapat is 3 times, di ba? Ito, nento. Okay? So, ang gagawin mo dyan, ilalagay mo siya sa dito. Kaya lang, masyadong dikit. Okay, masyadong dikit. So, usog ko lang ng onte. So, i-equate mo siya ng pagganito. Ito yung komplikadong part. Makinig kayo muna dito, no? Kasi dito magkakatalo yan. Okay? Ngayon, ito, saan mo ilalagay? I-comment nyo muna, left or right. No? Saan mo ilalagay yung times 3? Nasa may left side o nasa right side? Sige nga, pa-comment nga please. Left side o right side? Okay. So yan, no? Nakita naman, dami nanonood sa atin. 474, no? Thank you, everyone. Okay. Sa saan? Ala, nagkakatalo pa dun kung saan ilalagay. Diyan nagkakamali. Okay? Sabi niya, 3 times nento, eto. So, ilalagay mo dito. Okay? Para equal. Very good yun, mga naglalagay ng left. Lalagay mo sa left side para equal sila. Kasi nga ito, mas malaki siya. No? Mas malaki siya. Kaya dito mo siya ilalagay para balance. O halimbawa, sabi niya, kung ito 3, nakikita ba sa taas? Tapos, ito naman 9. Ito 3 times niya yan, di ba? So, saan ako maglalagay ng 3 para mag-equal sila? Dito sa left side, para mag-balance. Okay, so, left side, and then distribute mo ngayon, magiging 3x minus 12 is equal to x plus 8. Ngayon, i-transpose mo lahat ng x sa kaliwa, 3x minus x equals x. Itong negative 12, transpose mo doon, magiging positive 12.
Okay? So, ayan yung ating equation. And then, kailangan ko pang bawasan tong aking ano. Okay? So, mangyayari doon, hala. So, mangyayari doon, i-compute lang natin yung value ng x. Okay? So, 2x, ito na, no? Mag-minus mo yan, equals 20, x equals 10. I-divide ko ng 2, dinivide ko ng 2, kaya naging x. So, how old is he now? Letter B, 10. Kung bubuuin natin yan, tinan mo, ito magiging 6 dito, 6 siya, dito naman, di ba, 10, tapos dito naman 18. So, kung titignan mo si 18 tsaka si 3, naging times 3 yon. Okay, sa lahat ng nagsagot ng bilat, very good. Okay, so very good, very good. Yung mga nagsagot ng C or A or D, at least you tried, no? Very good. John is 4 years younger than his friend. If John is 15, how old is Mike? Alright. Alright. Set sa ulo. Okay lang yan, sa ganun talaga sa math, no? Ganun talaga sa business math. Chicken. Ala? Chicken. Bana. Chicken. Bana. Okay? So, madadali lang to, no? Kitang-kitang mababasa. Bababa ko ng konti. Okay? So, John is 4 years younger than his friend, no? Si John, tapos si friend. Okay? Sabi niya, si John is 4 years younger than his friend Mike. No? Si friend Mike na lang, lagay ko, friend Mike. Mas bata daw si John, no? So, kung mas bata si John yung gagawin mong x. Okay? So, ang gagawin mo, paano mo naman nire-represent si friend Mike? I-represent mo siya ng x plus 4. Okay? Lagi mong ganon. Kung sino mas bata, uy, 500 nanonood sa atin. Hello po, good evening, good morning. No, sa mga age problem ang problema, ito na. No, hindi natin no, age problem. So, x, bakit natin ginagawa na mas bata yung x, mas madali siya i-represent? Okay? So, if John is 15, how old is Mike? O, madali lang. Gagawin mo tong 15, gagawin mo tong 15 plus 4, magiging 19. So, very good. Sir, ano pong tinuturo yung subject? Mathematics. 19, ito. Ayan. Letter C. Okay? Ganun yung atake natin eh. Pasensya na talaga, no? 600 yung nanonood sa atin. Wow. Pasensya na talaga kung medyo ano tayo. Senior high. Hindi. Minsan iba-iba. Engineering. Minsan engineering math. Ganyan. Halo-halo. Yan. Okay? Nagtuturo din tayo sa ano, sa review center. If you know our review center, CBRC, Carl Balita, no? Turo ako ng CSE, tuturo ako ng LET, ng math, majorship. And yon, civil engineering ako dati, nag-units ako ng teaching. Sir Uzi ba to? Si Sir Uzi ba to? Pwede business math, kuya, more I mean. Basic accounting ka po, boss. Basic accounting, wala tayo niyan. Hindi ako marunong sa accounting. Meron ako ditong friend na nagka-videos for age problem. Ito, pwede nyo to, yung mga nanonood sa atin. Ito, ayan, no? Ayan. I-search nyo lang din yan yung pangalan natin. Sir Tokwa. Sa mga app na yan. Andun din ako. The combined age. Oh, ito. Paano to? Pwede mo mag-apply lang. Turo. Ako sideline, but teacher ako na. Pag may opening, pwede mag-ano, no? Pwede mag-apply. Follow nyo lang yung ating ano, no? Yung page, CBRC main, tsaka CBRC, yung kay Doc Carl A. Balita, no? Okay. The combined age of two sister, no, is 30. If one age is twice as old as the other, how old is the younger? So, meron tayong si sister A, tsaka si sister B. Okay? Hindi naman natin alam, no, kung sino dyan. Wala naman pinangalan, no? So, ang gawin mo, si sister A na lang, gawin mong X. Yung isa naman is si sister B. Siyempre, kung isa X, yung isa naman 2X. Tama ba? Kasi twice as old as the other. So, wala naman silang pangalan. A or B lang yan. Nilagayan ko lang.
Ayoko naman kasi lagi sister 1, sister 2, no? A and B na lang. Okay? So, si X, tas ito naman si 2X. So, sabi niya, ang combined age daw nun is 30. So, pagsasamahin mo lang sila. Kasi, di ba yung sister A, si sister B, magiging 50. Substitute mo lang yan. X plus 2X equals 50. So, 30, sorry. Ano ba? 30. Okay? So, 30 pala. Ano ba nangyari? 30, 30. Then, 3x, tsaka 30. Divide ko both sides by 3. Divide ko both sides by 3. Ang x ko is 10. So, yung isa, whole old is the younger. So, ito is 10. Ito naman is 20. So, yung younger hinanap natin, very good, letter A. No? Isang 20, tsaka isang 10. Bakit? Kasi pag pinagsama mo yan, 30. Yung isa, doble ng isa. So, pag pinagsama mo, yun, no? Okay, very good. No? Thank you sa mga nag-follow, nagla-like, no, sa atin. Thank you very much. Next. Yan. A mother is now 4 times as old as her daughter. In 10 years, she will be twice as old as daughter. How old is the daughter now? Ito, lagi itong lumalabas tong tanong na to. Okay? Ito yung pinaka, ng age problem. Yung usual level. No? Okay. Dito sa problem na to, sinasabi natin palagi anong unang step natin. Kung sino yung mas Uy! Sir Pao, good evening. Di ba? Meron tayong live. Number 7 pa lang. 5, syempre. Logic. Always po applicable yung system application sa word problems. Yes. Pero depende. Sorry, Pao. Maaga na talaga kasi alauna, alas 12. Diba? Hindi, bigyan nyo lang ako ng time pa. No, magagawa natin paraan yan. Ha? Okay, so next. A mother is now 4 times as old. So, si mother, tapos si daughter. Ito alam nyo na to, lagi ko sinasabi. Gagawin mong X yung mas bata. Automatic, sino yung mas bata dyan? Si mother o si daughter? Siyempre si daughter, gawin mo siyang X. Okay? Para ma-represent mo siya. Paano ma-represent si mother? Sabi niya, 4 times as old. So, gagawin mo 4X. Okay, ganyan lang. Pag nasimulan mo na yan, kalahati niyan, tama ka na. No, so, in 10 years, pag sinabi natin 10 years, plus 10 yon. Ano ba? 2025. Pag 10 years, parang 2035 yon. Diba? So, she will be, in 10 years, she will be twice as old as his daughter. So, gawin mo muna, dagdagan mo sila ng 10. Ngayon, 8. Ano na ako ngayon? 23. Plus 10, 33 pa lang ako doon. No? So, time na yan. Okay? So, gaganyan mo rin sila. Silang dalawa. Kahit kayo mga nanonood, lahat tayo, plus 10. Diba? Lahat tayo, plus 10. So, ganoon din sila. And then, sabi doon, ito na, yung komplikadong part, lagi marami nagkakamali. She will be twice as old as his daughter. So, ilalagay mo sila sa equation na ganito, 4x plus 10. O, tanong ulit, sino yung lalagyan ko ng times 2? Saan ko ilalagay yung times 2 muna? Saan ko ilalagay yung times 2? Sa left o sa right? Sa right, very good, nababasa ko ngayon. Sa right, lalagyan mo siya ng right. Kasi nga, parang sinasabi nga natin, kung ito 4, ito naman 2, di ba twice niya yan? Na kunyari, ito si mother, ito naman si daughter. Para mag-equal yan, may equal sign. Ta-times mo to ng 2. Ganon din yung ginawa natin dito. Okay, Ma'am Alisa, 15 daughter niya, twice as old siya, which is 30. Okay, so let's find out, no? Distribute. So, magiging 4x plus 10 is equal to, ito, pag dinistribute mo yan, 2x, ito naman, 20. Transpose mo lahat ng x sa left, 40 minus 4x minus 2x. Tapos ito naman, lipat mo doon, magiging 20 minus 10. So, 2x is equal to 10. Tama ba? And then, ba't ganun? 5 sagot. Yeah, 5. Gagawin mo, x mo dyan, no? Dito na lang. Nakita ba? Magiging 2x equals 10. Magiging divide ko sa 2, magiging x ko equals 5.
Okay? So, dito natin gagawin. How old is the daughter now? Okay, burahin ko na yung iba. Basta nakuha natin value is x is 5, no? So, ano bang hinahanap natin? Ito yung now, di ba? So, ito ay 5. Nakuha natin to, di ba? 5. O, ayun ang sagot, 5. Tama ba? Ang sagot, letter A. Tama ba, letter A sagot? Is it A or is it 15? Oh, nagkakagulo. Meron, no? Tingnan nyo dito sa ano ko, sa aking page, no? Wala, nagkakagulo na. Ang sagot is 5. Ito. Ito kasi, in ano yan eh. In 10 years yan eh. Ang tinatanong natin is now. What is now? Ayan o, now. Okay, ayan. 15 pag 10, ayan. Pag 10 years yun, ano ba yung 10 years? 2035, ayan nga sabi ko. 2035 yan. Okay? So, 5 lang yung sagot. Ilan yung edad ni mother? 20. No, 20. Okay, in 2035, ito ay magiging 30, ito naman magiging 15. Hindi ito yung tinatanong natin. Linawin ko lang ha, hindi ito. Now kasi, kaya 5. Okay? So, bago kayo magkagulo, ililipat na natin. So, I hope na-gets naman yun, no? So, if the present age of the father is 3 times the son, okay? Nagigets ko yung ano nyo dyan, no? Nagigets ko yung ano nyo dyan. Okay? 15 siya 10 years ago. In 10 years. 5 yung hinahanap natin. If the present age of father is 3 times as that of his son, and the sum of their age is 48, how old is the son? Okay. So, si father, tsaka si son. Dito, yung sa mga meme, pag nakuha mo dito na mas bata si father, yun yung merong meme na bata na nakagano, no? Tapos yung mas matanda yung baby. Parang gano'n, nakita niyo yung meme na yun. Kaya dapat hindi ka malilito dito. Ang gagawin mo palaging X, si son, yung mas bata, or si son, tama, X. The present age of the father is 3 times as his son, so 3X. Ganun lang. Kung sino mas bata, siya yung X. Kung sinong mas matanda, depende kung ano yung situation. Kagaya nito, 3 times, kaya 3x. Okay? So, madali lang naman siya. Sum daw nung ages ni father tsaka ni son is 48. So, ipagsasama mo lang yan, magiging 48, di ba? So, 3x plus x equals 48. So, 4x is equal to 48. Divide ko sa 4, divide ko sa 4. Ang x ko is mali, 12. So, 12. Tama ba? 12. Okay. Ano ba hinahanap natin? How old is the son? So, si son, ito na nga siya, 12. Okay. Very good. Very good. Ma'am Alisa, no? 36 si father. 30. Ayan na. Malinaw na malinaw. Ayan na. Mababasa nyo naman sa comment. 1 a.m. Upcut pa rin. Hindi siya upcut, no? Ito ay general lesson ng math. Okay? Age problem. The difference between the ages of two friends is 8. If the elder friend is 24, how old is the younger? Nakakaisa. Ayan, oo nga, no? So, thank you sa mga nag-follow sa atin, no? Nagla-like para umangat yung ating live, no? Ilan na? 5,000 likes na siya, no? Okay, thank you sa mga nag-share, nagpa-follow, no? Okay, thank you. Share nyo yung knowledge nyo rito, no? Madali lang to, basic lang to. Bonus, no? Okay, the difference between the ages of two friends. Si friend A, tsaka si friend B is 8. If the elder is 24. Sabihin na lang natin siya yung 24. Elder. No, maminusan lang natin ng 8 kasi mas matanda. Yung difference niya daw is 8, no? So, 24, tas si 8
magiging si B na yon, di ba? So, 16, tama ba? Wala bang chicken and rabbit problem siya para simultaneous equation talaga? Wala pa tayo doon, puro age problem lang to. Madadali tsaka mahirap, pinaghalo-halo lang natin. No? Okay, next. After 6 years, the age of a boy will be 3 times what it was 6 years ago. What is his present age? Okay, magkakahalo-halo to, no? Medyo may mahirap, may madali. Okay, after 6 years, the age of a boy will be 3 times what it was 6 years ago. What is his present age? Sige nga, ito medyo mahirap to, medyo challenging, no? After 6 years, the age of a boy will be 3 times what it was 6 years ago. What is his present age? Letter D, letter D. Natanong to kanina. Si Maria? Hindi pa ata. Okay, let's answer this one. Or same thought lang. Pero hindi sa exact question. Okay? B. Okay, let's answer this one. Sabi niya, after 6 years, the age of a boy will be 3 times what it was 6 years ago. Ngayon, meron dito dalawang pagkakaintindi yung tanong. Okay? Ito kasing 6 years ago, no? 18 siya in 6 years. What is 3 times is 6. Okay? So, tingnan natin. Dalawa, no? Dalawa ito. Dalawa yung intindi. Meron kasing ganito. Di ba merong now? Merong 6 years after. Meron naman 6 years ago. Minus pala. Okay? Meron ganon. So, sabi niya, ano ba? Dito. Minus 6 yan, minus 6. Okay? So, kung ito yung gagawin nating x, ito x plus 6. Ito naman x minus 6. No? Nagre-remind ng quiz ba? So, ganyan. Nag-explain siya. So, ito ang dalawa. 6 years ago, ganyan. Parang ganito yon. Meron kasing dalawang representation to. Ito is depende kung paano ipapaliwanag sa inyo ng teacher ninyo. Ibigay ko na lang din yung dalawang scenario. Okay? Dalawang scenario. Yung kung paano ba mapunta. Okay? So, ang gagawin mo daw dyan, sabi niya, the age of a boy will be 3 times what it was 6 years ago. What is his present age? Parang ganito yan. So, ito daw is 3 times ito. 3 times ito nito. So, kung gagamitin nyo yung ginagawa natin kanina, saan mo ilalagay yung ano dyan? Saan mo ilalagay yung times 3? Siyempre, dun sa mas mababa para mali. Ba't ganun? Oo nga, no? Sorry. Hindi din ako lang kung may nakikinig. Meron pa pala. X minus 6. Okay, sorry. Okay? Ngayon, saan natin ilalagay? Left or right? Ilalagay natin yung sa mas mababa para mag-balance. So, to 3. Distribute mo to ngayon, magiging 3x minus 18 equals x plus 16. Ito, magiging 2x. Pag tinranspose mo yan, para magma-minus na lang. Minus ko na agad para sa inyo, no? So, 3x minus x, 2x na lang yon. And then, ito, transpose mo dun. 6 plus 18, magiging 2x equals, ilan to? Lagay ko na, baka magkalito pa. So, ito magiging 3x minus x, 2x na siya. Magiging ilan? 24, 2, 2. Ang x ko is equal to 12. Na? So, ang sagot natin dyan is 12. Na? Para maging x. Very good. 12. Okay, ayan pa lang yung isang understanding natin. Meron pang isa. Okay, dalawa kasi yan. Thank you sa mga nagpa-follow, nag-send ng gifts, nanonood sa atin ngayon na para may matutunan. Ito yung isa. Okay? Tinan nyo yan ha. Panoodin nyo. Ito naman yung isa. Meron kasing iba yung pagkakaintindi nila is ganito. 12. 12 yung sagot. Okay? So, di ba, ang edad niya ngayon is, sa now, is 6. 6 years ago,
12 pala, sorry. 12 siya ng now, ito yung 6 years ago, ito yung now, ito naman yung after 6 years. O, pag minultiply mo yan, 3 yan, di ba? Paliwanag ko lang muna yung isa bago tayo mag-next, no? Ang ito is, meron kasi dyan, after 6 years, the age of a boy will be 3 times at it was 6 years ago. Minsan kasi, ang ginagawa nila, di ba 6 years ago to. Itong after 6 years, ginagawa nila itong now. Di ba? Halimbawa, 6 years ago, gagawin nila, ito yung now, ito naman yung 6 years ago. No? Ginagawa nila, yung 6 years after, at saka itong 6 years now, ginagawa nilang iisa. Nagets nyo ba yung gusto kong i-ano dito sa problem na to? Parang, sinasabi ko, magsisisiwa mas pag gano'n intindi. Hindi ko masabi kung sino yung dapat, kung sino yung mas tama eh. Kasi, wala tayong shortcut. Kasi, ito sa English to eh. Sa English. O yan, tama. Kakasabi ko lang tama, Ma'am Alisa, no? Sa English kasi to eh. 'Di ba? Sabi niya ganito. Kaya to binabago ko yung question pagka ganito eh. No? Pagka nagkamali tayo ng intindi dito, no, sa grammar kasi yan eh. Sabi niya after 6 years, the age of a boy will be 3 times at it was 6 years ago. Kung ito yung 6 years ago, after 6 years, ito na yung edad niya. Good night na sa mga may pasok mamaya. Okay? So parang, sino nga anuhin mo, di ba? Sino yung susundin mo? Okay? Thank you po sa... Si Doc ba yun? O kapangalan lang ni Doc? Good evening po. No? So, sino yung susundin mo? Mag-iiba ba sagot? No? So, halimbawa, ganyang ginawa mo. Kasi after 6 years, now din yun, di ba? Ay, kala ko si Doc Carr. Good evening po. 6 years. Present sana. If 6 years ago he was 6, present sana is 18. 6 years. Ayusin natin. So, gawin natin x minus 6 times 3 mo to, magiging, tingnan muna natin kung ano mangyayari. X mo is 9. So, kung ito, x ko 9, bali 3 years ago, 6 years ago, 3, tas ito naman 9. Ganon. Parang ganito lang siya. Kung 3 yung 6 years ago, 3 siya, ngayon 9 na siya. Wala naman sa choices yun, di ba? So, kung sino yung wala sa choices, yun na lang yung anuhin ninyo. Pag pareho na sa choices, bahala na ang teacher nyo magpaliwanag dun. Pero yun, ang sinasabi ko lang dito is about the interpretation. Very good. Sakto ngayon ko lang na-explore ganyang interpretation. After 6, I will be 3 times na. Prior there. Ayun. So, maganda yun. I-ano ko na lang. Itanong nyo na lang kung ano talaga yung pinapahanap. Hindi naman importante yung dito. Ang importante makuha yung sagot, no? The sum of the ages of father and son is 54. In 6 years, the father will be twice as old. How old is the son now? Si Ma'am, andyan, Ma'am May, 16, ganda po ng subject pro. Mathematics. Si Ma'am May ba yun? Ma'am M ba yun? Ganito lagi ginagawa ni Ma'am M eh. Nag-share ng ano. Magka-comment dyan, no? Nagabi nag-comment si Ma'am May eh. Si Ma'am M. Sir Pao. Andiyan lang yan sa tabi-tabi. The sum of the ages of father and his son is 54. Oo, nandito siya. Nadaan kagabi. In 6 years, the father will be twice as old as him. So, paano nang ginagawa natin pagka ganito? Okay, meron man tayong si father, tsaka meron tayong si son.
Paano natin nire-represent ito? Ganito lang yan. Okay, sino ginagawa nating x sa kanilang dalawa? Si son. Ano naman ginagawa natin kay father? Kung ang sum ng ages nila is 54, para ma-represent mo si father, 54 minus x. Nagigets ba kung bakit ganyan? Mas kaya sa mental math? Yes, kaya talaga. Ganyan na ganyan problem sa MTAP dati. Yes. No? Si Roland, si Sir Tokwa is pang MTAP dati. No? Nagigets ba? Pag pinagad mo kasi yan, 54 minus x plus x magiging 54. Okay? Ganyan yan siya ma-isosolve kung paano siya nire-represent. Now, bakit natin ginagawa yan? Para mabilis natin siyang ma-represent. And then, in 6 years, sabi nga natin, para magets mo yung mas madali natin intindihin, in 6 years, pwede mong gawin 2031. Tama ba? In 6 years, 2031. So, ang mangyayari dyan, joke lang yan, Sir Ray. 30 plus na po. Okay? So, paano yan? Ang mangyayari dito is, lahat tayo madalagdagan ng 6 years after. No? So, mangyayari doon, add mo yan. So, 54 minus x plus 6. Ito naman, x plus 6. Lahat tayo madadagdagan ng 6 years. Tama ba? Walang makakapigil doon. So, si father dito, magiging siyang 54 plus 6, magiging 60 na. 60 minus x. Tapos ito naman, si son, magiging x plus 6. Ngayon, sabi dyan, the father will be twice as old as his son. So, ibig sabihin, again, tanong ko muna bago natin makuha yung sagot. Saan mo ilalagay yung times 2? Is it left or right? Left or right muna, paki-comment muna. Right? Okay? So, left or right? Yung 54 is sum ng ages nilang dalawa. Okay? Ilalagay natin yon sa, kung ito yung edad ni father, ibig sabihin, itong value na to mas mataas. Ito na, refresher to sa kali. Okay, yes. Ito naman yung edad ni son. Siyempre, mas bata si son. Doon mo siya, saan mo itatawag? Sa son. Ayan o, sa 2. Para mag-balance. Di ba lagi namang mas matanda si father kaysa kay son? Saan natin nilalagay yung times 2 doon sa mas mababa para mag-balance? Di ba? So, distribute, magiging 2x plus 12. Ito naman, 60 minus x. Transpose mo na lang dito yung x sa kanan para maging positive na lang. Nagets ba kung bakit pinunta sa kanan? Kasi pag nilipat ko, negative pa. Ayoko ng negative. Lipat mo sa kabila dito, magiging 60 minus 12. Magiging 48 is equal to 3x. Divide ko both sides by 3. Divide ko both sides by 3. Ang magiging x ko is ilan? 16. How old is the son now? So, 16 ang sagot. Si father is 54 minus 16. Ilan yun? 54 minus 16. Yan ay magiging 14. Tapos, 8. 2 ay 4. 38. No? 38 si father. Okay? So, yun yung ating, nakuha ang mga sagot. No? Kasama to sa quiz na nakumpre. Sa compre nyo, pinaalala, may compare din kami. No? 12 and 19 sa amin. No? Hanggang 15 lang, matatapos na tayo. Hanggang 15 lang. Kada oras nakakagising. Nakakagising yan. MTAP days. I hope na, nyo doon. No? Under ito algebra. Yes, Sir Ray Visuals. Algebra ito. No? 3 years ago, Anna was 3 times as old as Ben. In 3 years, the sum of their ages will be 36. How old is Anna now? So, ganito na lang gawin natin. Pag may ganitong problem, lagyan na lang natin yung una. Naalala niyo ganito? Triple integral. Hindi kaya. Hindi pa tayo. Algebra pa lang tayo dito. No? Pinlano ko na nung nakaraan na magturo ng trigo. Hindi naman kaya. Nagturo kasi ako sa review center. No? Medyo hindi kaya ng oras pa. Isipin mo, pero natapos ko yung buong college algebra eh. Dito, sa TikTok. Natapos ko, buong college algebra. Sa alam ko lang yung sa gamit ko lang na material, natapos ko siya. Bali ilan yun? 2 buwan? 3 buwan? Solid, pwede na tayo mag-solid, no?
Hindi kaya yung trigo eh. Masyadong wala akong book. May book ako kaso kinulang. Let's answer this one. Meron na lang tayong 3 years ago. Ganun na lang gawin natin. Yung minus 3, eto, tsaka naman si n plus 3. Ganun na lang. Dalawa kasi scenario. No? Isang minus 3, isang now, tsaka, ano tong isa? In 3 years. No? So, 3 years ago, Anna was 3 times as old as Ben. So, meron ako ditong C. Gagawa ka dyan ng ano, gagawa ka dyan ng ganito, no? Saan ko lalagay si Anna at si Ben? Wait lang ha. Sa konti. Nababasa pa ba? O ano, hindi ko na naiusog ah. Basahin ko na muna. 3 years ago, Anna was 3 times as old as Ben. In 3 years, the sum of their ages will be 36. How old is Anna now? Okay? So, meron ka dito si Anna. Meron ka naman dito si Ben. Ngayon, kasi lumilit yung space na magaganit. Okay? Ayan. Para ka may table, no? So, 3 years ago, Anna was 3 times as old as Ben. Si Ben yung gagawin mong X. Bakit? Kasi mas bata siya. No, si Anna 3 times siya. So, 3x. Okay. Ano yung now? Yung now, dadagdagan mo ng 3. Bakit? Bakit hindi 1 lang dinagdag o dapat 3 nga eh. Ayan. So, 3x plus 3 at saka 3, no? So, yun. Okay. Ngayon, in 3 years, the sum of their ages will be 36. How old is Anna now? No, so, dagdagan ulit natin ng isang 3 kasi tatakbo pa tayo rito, no? So, 3x plus 6 na siya. Ito naman, x plus 6. Sum of their ages will 36. So, ito daw, tsaka to, pag sasamahin mo, 36 daw yon. Okay? So, kailangan ko magbura. Burahin ko na yan. Okay? So, 3x plus 6 plus x plus 6. Ayan yan. Equal sa 36. Okay? So, magiging, ito magiging 4x plus 12 is equal to 36. Transpose ko to dito, magiging 36 minus 12, magiging 24. Ito naman si 4x, ito naman is divide ko sa 4, divide ko sa 4. Ay! Ano yung plus 3? Ang x ko is ano ba? Ano ba x ko? 8? Ano ba 8? 6 ba? Oh, tama, 6 pala. Divide sa 4. Sorry. Divide ko to sa 4. Bigla ko natigilan, no? Magiging 6 pala, sorry. Magiging, thank you Sir Pao, no? Magiging, ano ba nangyari? Magiging 6. So, yung aking ito is ano daw? Ano ba hinahanap natin? Si Anna now. Anna now pala ito. Magiging ito 18 plus 3, 21. So, 21 si Anna. Okay, letter C. Okay, very good. Nakita ko naman. No? Sensya na, no? Minsan, ano tayo eh. Okay? Letter C. Si Ben ngayon is 9 pa lang. Tama ba? Okay? Very good, no? 21 sagot, 21. The present ages of A and... Ito, iba to. Iba tong tanong na to. No? So, the present ages of A and B are in the ratio 4:5. After 8 years, the ratio will be 5:6. What is the present age of B? Sige nga. Iba naman ang atake nito. Kapitan Handsome, thank you sa mga nag-follow sa atin. No? Thank you po nag-follow sa atin. Mga nag-send ng gifts. No? Thank you everyone. Nag-follow. Thank you. 40. B. Oh, marami nakakuha. Okay? Marami na nakakuha ang sagot. Okay? So,
Let's answer this one. Hindi pwede caltic sa college algebra, sir. Hindi pwede, alam ko, no? Sa college, hindi pwede. Pagka mga board exam, alam ko pwede na. Dito din sa atin, hindi rin tayo nagka-caltic dito eh. Ay, wala tayong ganyan, hindi kaya. Hindi kaya. Pag assignment, hindi tayo sagot niyan, no? Okay, the present ages of A and B are in the ratio 4:5. After 8 years, the ratio will be 5:6. What is the present age of B? Paano ginagawa natin pagka ganito? Si A, ito naman si B. Ayan, lapag mo yan. Meron, may magsasabi. Anong oras kaya? Madaling araw usually. MMF po yan. Everyday ito. Ano yung MMFF? MMF po yan. Ano siya ng MMF? MMF po yan. So, ang ginagawa natin dito is, kapag ka naka-ratio siya na ganyan, ang ginagawa natin dyan, di ba 4:5 yan, di ba? Ang gagawin mo, anong year pinaka-recent reviewer sa CSE? Anong year ang pinaka-recent reviewer sa CSE, sir? March 2025. No? Meron yan doon sa namin. Mathematics of Modern World. Ayun yung parang bagong college algebra, di ba? Hanap nga ako nun eh. Ayun yung parang kasi ito, kung ano lang naisipan ko na topic, yun lang di-discuss ko, no? Kasi tulong din to, no? Kasi nakikita ko, ito mga ganitong problem, nahihirapan yung ating mga viewers, no? Tsaka, kung graduate ka man ng engineering, tapos nandito ka, parang nare-refresh sa'yo yun. Kung ikaw naman is mas bata ka, no? Nasa high school ka pa lang, advance naman to sa'yo. 'Di ba? Dagdag din 'yon. Ngayon, kung nandito ka mismo, pabor sa iyo 'yon. Yes, bago may halo na icon. Okay, let's answer this one. Ang ginagawa ko diyan is pagka naka-ratio siya, hindi ko i-didiretso na 4 tapos ito naman 5. Hindi ganoon. Pagka naka-ratio na ganyan, ang ginagawa ko is ito ginagawa kong 4x, ito naman ginagawa kong 5x. Ayun yung ratio nila kasi ito si A, ito si B. Meaning kasi niyan, ibig sabihin, para siyang any number na itong x, no? Kung ano man yung tamang ratio nila, i-multiply mo dun. No? Kahit ano makuha ang value ng x, nasa ratio pa rin siya na 4:5. Okay? Ngayon, after 8 years, paano mo i-represent yan? So, sabi nga natin, pagka after 8 years, pa-plus mo 8, so plusan mo to ng 8. Ito rin, plusan mo rin to ng 8. Okay, pag pinlasan mo daw yun, ano na magiging ratio nila? 5:6. So, ang gagawin mo dyan, 4x plus 8, tsaka ito naman, 5x plus 8. Ngayon, ang ratio mo, gaganyanin mo. Nagets ba? Then, tsaka ka magka-cross multiply. Okay, so 6 times, ito, magiging 6 times 4x plus 8 is equal to, yung mga trial and error, kayo na bahala doon. Ito lang yung aking long cut, no? Pero pagka sinipag naman ako, ginagawa naman natin yung mga trial and error or yung mga long cut, no? Okay? Pag sinipag lang si sir. Kasi pagka dalawa, medyo natatagalan, no? Nililimit lang natin yung oras, no? Dahil anong oras naman. Distribute. So, ito magiging 24x plus 48 is equal to 25x. Tapos, ito naman magiging 40. Okay? Ngayon, lipat ko na lang lahat sa left side yung x para ito magiging positive, no? 25x at minus 24x. Ito naman, lipat ko doon. Magiging 48 minus 40. No? So, yan ay magiging 8 is equal to x. So, yung x natin is 8. Ngayon, what is the present age of B? Ito yung now natin. So, ito times mo to sa 4, sa 8. Ito naman times mo sa 8. Ang magiging sagot is 4 times 8 tsaka 5 times 8. Magiging 32 tsaka 40. Tama ba? 32 tsaka 40. So, ang sagot natin is letter B. No? Ito letter B.
Okay? Kasi pag inadan mo yan sila ng 8 years, magiging ito, magiging 40, ito naman magiging 48. Ito na yung after 8 years. Ang ratio niyan is 5:6. 5:6. Okay, pero ang sagot natin ito yung B, 40. Isa pa, sir. Yes, kami muna magsosolve. Okay? May isa pa ba? Ay, isa medyo madali after. Mas na-excite. Medyo magulo. Ratio sana. Ano ba yun? Wala, isa lang yung ganun eh. 10 years ago, the age of the father was 3 times his son. After 10 years, the father will be... Nasagot na ba to kanina? Nasagot na ba to kanina? Wow, ang dami naman nag-ano sa atin ngayon. 10K na nanood. Grabe. Last two na. Ano sagot? 10 years ago, the other age was... Parang nasagot na to. Sagutan na agad natin to. Para yung last, kakaiba yung last, madali lang. Pero, iba rin siya. At least, lahat ng parang... thank you rin. A, B, C, D, D, C, B, A. So, nakikita ba? Okay? So, 10 years ago, ganun ulit, x minus 10, pwede rin itong x, pwede rin naman itong x plus 10. Nasa sa inyo na yun kung anong interpretation dyan, no? Father, no? So, si father, tsaka si son. Father was 3 times, no? So, si son yung gawin mong x, ito naman magiging 3x. Okay? So, meron ka dito 3x, tsaka meron kang x. Father to nasa taas, ha? And then, after 10 years, the father will be twice as old as his son. So, parang ito, gagawin mo na lang siya ritong 3x plus 10. X plus 10, magiging 3x plus 20, tsaka naman x plus 20. Okay? So, ano gagawin natin dyan ngayon? Ito daw is twice, no? The father age will be twice. So, ito yon. So, 3x plus 20, tsaka equate mo sa x plus 20. Ngayon, sinong imumultiply mo dyan? Si left or right? Siyempre, ito si son, ito naman si father. Siyempre, ito imumultiply mo na para mag-balance, no? So, 2. So, 3x plus 20 is equal to, multiply doon, magiging 2x plus, tama ba, mali? Pala, tama. Magiging, lipat ko to doon, magiging 3x minus 20x, 2x equals 40 minus 20. Ang magiging x ko is equal to 20. So, ito, 10 years ago, x ko 20 ha, huwag niyo kalimutan. X equals 20. So, burahin. Okay, dito tayo nagkakagulo eh. Kaya ayusin natin ng onte. Okay. So, ito, 20, 60, ito naman is 70, ito naman is 30. What is the present age of, anong kailangan natin present age of father? 70. Letter D. Okay? Letter D. Ha? Ano mali? 30 tsaka 70 na yung edad nila. Okay? Letter D. Okay? Last item na LPD na pala, sir. Thank you po sa learning, sir. Oy! Congratulations! Mas maganda layout dati. Yung landscape. Sir Pao, mas okay ba landscape? Baguhin ko ba ulit sa landscape? Sabi nila mas... Yes? Mas maganda landscape. Hindi ko kasi alam eh, pagka landscape, ano mangyayari pag landscape? Nakaganon din ba kayo nun? Tinitingnan ko nga dati,
Oo nga eh, mas onti yung ano ko, mas onti yung nasusulat ko dito. Zoom out, nursing na naging. Ang sige, oo nga, nahirapan ako, di ba? Alam niyo naman pagka nagsusulat, sige, bukas may trial ulit tayo. Anong oras yan? Anong oras? De, sige, basta may trial tayo ulit bukas, no? Okay, then, thank you sa mga nag-follow. Sabi dito, hindi ka lang, totoo lang kasi, Sir Lumpiang Toge, LPD na pakalasma. Thank you sa learning, sir. Si Washi Moments na yan. Congratulations, everyone. Okay, last item na tayo. Tama yun, nahirapan ako. Tsaka kasi ang laki ng mukha ko dito. No? Makikita lahat yung aking, ano yan. Alam nyo na, no? Ating mga signs of aging. Ang laki, hirap nursing, sir. Tayo nyo, oras na review ko. Ganito ba yung review? Oo nga, no? Yes. Kim Villa, ayan, yes, sir. 70 sagot doon, 70. Ito siya, no? 70 na isa nakabilang. Okay, let's answer this one. Last moment. Ano naman na. The sum of the ages of 3 siblings is 48. So, anuhin na lang natin si A, si B, tsaka si C na lang, silang tatlo na lang, no? The eldest is twice as old as the youngest. O, gawin natin, ito pinakamatanda si A, pangalawa to, ito naman yung pangatlo. So, ano yung mangyayari? Pinakamababa mo, syempre gagawin mo yung X nga, yung pinakamababa. Youngest, itong gagawin natin youngest. Okay? The eldest is twice as old as the youngest. So, 2x, di ba? And then, the middle one is 4 years older than the youngest. So, bakit natin ginagawa na x yung youngest? Kasi, mas madali yon sa pagkaano. Mas madali siya. Na? Wag ko muna explain ngayon kung bakit sa mas madali. Basta mas madali siya, no? X plus 4. Oh, yan na silang ano. Ilan, how old is 48 daw. So, 2x plus x plus 4 plus x. Magiging ilan na? 4x plus 4. Magiging equal sa 48, di ba? Ito na yung problema nga, Sir Pao, eh. Medyo nahirapan ako kasi let. Tinan mo, bura ko ng bura. No? Ayun yung downside nito, eh. Tinry ko lang talaga ito kahapon, eh. If okay. Transpose ko to doon, magiging 4x is equal to 48 minus 4, magiging 4x equals 44 ba? So, yung 4x ko is equal to 44, magiging x ko dyan, syempre 11. Divide yun na lang sa 4, ha? So, youngest, sino youngest? I mean, how old is the eldest? So, ito 11, ito 15, 22. Nakita ko lahat sagot, puro 22. No? 22 sagot. Okay, so, kung wala, buti naman, ngayon lang nagkamali, no? Pagka sa ang exam nyo ulit, ganito lumabas, wala yung sagot, isipin nyo na lang na typo. Okay? Hindi kayo pwede magsagot ng E, eh. No? Sa LET, sa CSE, bawal. No? So, anong gagawin nyo? Maghanap na lang kayo dito ng medyo, sa piling nyo, saan siya nagka-typo. Dito sa atin, no? Sa Sir Tokwa, sa classroom, no? Ang gagawin natin is, yung mismong tamang sagot yung nilalagay. Okay, so, 22 yung sagot natin. Okay? So, Sir, babalik yung kanina. Ito. Okay, so 5, 4, 3, 2, 1. Pwede nyo ano yan, screenshot, no? Ako naman ang gumawa ng problem, no? Okay, so yan. So, yan lang, guys. I hope meron kayo natutunan ngayon, no? Picturean muna natin. No? So, ito siya, no? Thank you, everyone. So, ayan, no? 11K, 173 pa nanonood. May nag-give sa atin. Mga nag-follow, nag-heart, no? So, thank you, everyone. Thank you. No, bukas ulit yung oras. I-follow nyo para mag-notify. Nakikita ko naman ino-notify ni TikTok pag nagla-live. Pero gabi, hindi ako nagla-live ng umaga. Gabi. Ngayon na, umaga na pala. So, Sir Pao, thank you everyone. Sa mga nag-share, nag-follow, thank you everyone. Ito, number 10. Okay, ito. Umaga na pala. Now, thank you everyone. 11K nanood sa atin ngayon, nag-gift. Meron nag-follow sa atin, nag-heart 7. 160 pa nanonood.
bukas ulit, follow nyo lang para ano. Thank you everyone. No, thank you Sir Inshan. Yan. Thank you po. Sagot, thank you, thank you. Ito yung isa yung kanina. Baka gusto nyo. Yan yung ratio. Nga pala, yung mga full tutorial nasa ano natin, nasa YT. Okay? Ito sa FB, ano yan siya, mga ganito din. Kung anong ina-upload ko sa TikTok, doon din, pareho lang. Pero dito sa YT, yung full tutorial. Ito din, Sir Tokwa din. Okay? Yung full tutorial nandun. Yung kagabi, na kung di nyo napanood yung kagabi, nandun din. 1 hour yun eh. Okay? So, good morning, Sir Pao. So, thank you everyone. See you tomorrow, no? Asa ba? Paano ko ba nga ito i-out? Testing natin bukas, no? Landscape tayo. Yung dati kong format. Nahihirapan ako magsulat. Malaki sulat ko kasi, no? Yun. See you tomorrow. Madali lang naman siguro ibaliktad ngayon no, pag nanonood kayo. Kunyari, gaganito nyo. Tama ba, Sir Pao? Pag kayo nanonood, kunyari dati. Pag nakaganito, mas madali nyo napapanood. Ginaganon nyo lang naman, di ba? Ngayon kasi nakapaganito, naka-portrait. Pagka ginaganito nyo lang, okay lang ba yun? Parang mas maliit ka lang ata. Kasi nga ang laki ko eh, di ba? Tanggalin ko kaya yung ano. Kaso di ba, bababa lang eh, di ba? Bawasan ko kaya yung exposure ko doon, gaganyan ako ng konti. Sige, testing ulit bukas. Tingnan natin kung ano yung mas maganda. No? Nagka-trial, naka-portrait pa rin kami nanonood. Naka-portrait pa rin kayo nanonood. Yung parang yung mga nag-ML din dito. Pero nababasa nyo. Nakapaganyan pa din kayo. Tapos, landscape ako. Parang mas maliit yata sulat ng pagkagano. No? Tingnan natin bukas. Hindi ko maalala. Tagal na naman. Sorry naman. So, thank you everyone. See you tomorrow, no? And si Sir Pao yung isa sa mga regular student ko dati, no? Okay? Bago tayo mapunta sa pagtuturo saan. Okay? So, thank you everyone. So, paano ba mag-end ng live? Ito pala. Thank you guys. Thank you, Sir Pao. Thank you everyone.